Hello guys, sa mga nakapanood ng previous video ko kung saan nagkaroon tayo ng issue dito sa ating Aerox na mamamatay siya kung nananakbo. It's almost 1 year and a half na ginagamit natin at mga ilang linggong na-observe natin na bumalik ulit yung kanyang sakit. So, hindi ko man sigurado kung safety sensor talaga yung kanyang naging cause ay bumili na lang ulit ako ng panibagong safety sensor. So, ito mas mura kaysa sa previous na nabili natin. Ito ay nasa 300 plus lang. So, almost 400 kasama yung kanyang delivery charge. At ito ngayon ay ikakabit natin. So guys, nabaklas na natin yung ating magneto. Ito yung napinturahan natin nakaraan. Medyo malinis pa. Pero dito sa loob, napakadumi, no? Mukhang tagas itong ating oil seal rito. So, hindi natin alam kung ito yung dahilan kung ba't namamatay-matay na rin itong ating motor, ano? So, ayan, no? Napakadumi po. Basa itong ating magneto ng oil, no? So, lilinisin natin ito. Baka ito yung dahilan kung kaya nagkakaproblema tayo. So, medyo marumi na rin, no? Kailangan natin bumili ng oil seal para dito sa ating magneto side na part ng ating motor. So, pagkatapos ay linisin na rin natin itong ating magneto. A few moments later. So nakabili tayo ng ating oil seal sa halagang 150. So ikakabit natin ito, pero bago yan ay lilinisin muna natin yung mga oil na nagkalat dyan. One eternity later. So ikabit na natin itong ating nabiling oil seal. Kailangan lang natin itong itulak ng maigi hanggang sa lumapat ng maayos. So, ayan, nakabit na natin. So, nalinis na natin ito. So, ngayon guys, ikakabit na natin yung ating bagong CKP sensor. At nagkaroon tayo ng problema dahil nakalbo natin itong screw na dating nakakabit. So, hirap na tayong higpitan nito. Actually, binaklas ko to na ginrinder ko na lang kasi hindi ko na siya matanggal. Dahil natanggal yung lock rito at kapag inikot ko siya ay sumasama ito. So wala na akong paraan para matanggal siya. So
Yung lumang CKP sensor, binali ko na lang, naiwan itong lock. So dahil hindi matanggal, kaya dinrill na lang natin ito. At dahil hindi na nga sila pantay, hindi na natin pwedeng gamitin ito. Mabuti at may nakita tayong Allen bolt na kasukat ng thread sa tinanggal nating screw na ito. Mas mahaba lang ito ng konti, mga 2 mm lang naman siguro. Pero kahit papano ay sakto pa rin ang haba nito at hindi pa ito sasabit sa ibang parte ng ating magneto. Sa pagbabalik natin ng CKP sensor natin, isakto lang natin dito sa dalawang butas, no? Yan lang naman ang magkatabing butas dyan, so hindi tayo magkakamali. At dito naman tayo tutusok ng ating Allen bolt sa kabila dahil ang locking thread naman nito ay naka-built-in dito sa ating CKP sensor. Para sa akin, mas naging pabor pa na Allen bolt ang ginamit natin dahil mas madali pa itong higpitan. So ngayon ay kakabit na uli natin yung ating stator assembly. Sa paglalagay natin ng ating magneto flywheel, kailangan sakto itong uka na ito sa naka-usling guide niya rito sa baba. Kailangan yung hawak natin ay dito lang sa labas dahil pag biglang humigop ang magnet nito ay maaari tayong maipit. Iikot lang natin ang ating flywheel hanggang sa maramdaman natin na tumama na yung kanyang uka sa kanyang guide. So nararamdaman na natin na nakalock na siya. Ngayon ibabalik na natin ang kanyang washer. Tsaka yung kanyang lock. So ayan, nakabit na natin. Hindi muna natin ibabalik yung mga takip at iti-testing muna natin.
So far gumana naman. So ngayon ibabalik na natin yung mga takip at tetesting natin ulit mamaya. Gawin natin.